titino lahat ang ano eh. Wala kang makitang mga corrupt na mga panahon, mga sinauna. Ngayon, iba na eh. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong. Teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan, kapangyarihan na usisahin, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa ang isang head ng department. Mali rin yun. Kaya, sabi nga ni Inday Sara, mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho eh. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Wala ka na itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Maganda natin namang sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028, kailangan sirain nila ang mga Duterte. Nangunguna na niya si Inday Sara dahil siya ang nasa kapangyarihan, siya ang pinakamalakas. Ngayon, so hindi siya umaten. Sabi niya, bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto niyong aprubahan o hindi. Ang tanong ngayon, ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sa yamot nila kay BP Sara dahil ayaw umaten at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag niya na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, yung problema sa inyo, sabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay na sinasagot kayo dito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung i-zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, ha? Pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, na-abuso ka, brat ka naman masyado. Pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksa na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalihan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabimbin sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan, yun ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive.
courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan. Kaya, Korte Suprema papasok. Yan ang aking posisyon. Attorney Sal, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, hindi po yata sila hihigit yung boto na nakuha ng Inday Sara ni VP. 32 million po. The largest in Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan palagi, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so and it should follow yung Kongreso, regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But you have the authority, but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. But binago yan. Hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw ng abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan. Papakialamin namin yan sapagat nilalabag mo ang saligang batas. Sapagat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan dyan yung number of votes. Tsaka maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Pabuano, which is isang boto lang. Kung nandun present si VP Inday, sabi naman ni Marcoleta, have you seen the President personally defending his budget? Mga ganong usapan ba, Attorney Sal? Anong masasabi mo? Sa akin petty yung mga usapan na gano'n Alam mo, yung sinasabi nung yung congressman yan na pagpapresent boto ko lang dyan, hindi niya naiintindihan ko na yung courtesy. Ang courtesy binibigay hindi sa tao, kung hindi sa opisina, kinandong kahit wala. Kung gusto mo magbigay ng courtesy sa Office of the President. Kasi ang pinag-uusapan, hindi naman si Inday Sara Ang pinag-uusapan ay budget ng departamento, hindi si Inday Sara. So, regardless of whether she's there or not, if you want to give courtesy to the office, you will give it kahit na wala siya doon. Kaya mali yung sa akin pambatang mga diskusyon doon. Gano'ng kabigat, Attorney Sal, yung pag-name drop ni VP Inday kay Speaker Martin at kay Congressman Zaldico? Sabi kasi ni Congressman Ko, pambubudo lang daw yung statement ni VP Inday. Marami daw sila mga mababatas na member ng komite at mga senador din na kasama sa pagpasa ng budget. Sinabi niya rin na diversionary tactic ng yung mga revelasyon ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Ayan lahat ng mga salita na dyan, political lang. Kasi nung kakampi pa nila si Inday Sara, may courtesy sila. Di ba sinabi ko na yun dito sa programa natin? Yung courtesy applies only pag kakampi ka ng administrasyon. Pag wala, wala na yan, courtesy yan. Labanan na yan. Naghahalo na ang balat sa tinalupan yan. Yan ang realidad. Tsaka, di ba, Attorney, magkasama sa eleksyon, di ba? Nagkasama ang mga kampanya, unity, tapos all the way long, ganito ang kinahinatnan. Mukhang nalilihis yata sa tunay na issues ang bayan, Attorney, at napupunta lamang doon sa politika sa halip na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan by way of legislation. Number one, yung coalition na yan, political. And talagang pag nagkaroon ng halalan, talaga ang mga puwersa, iba't ibang grupo, nag-a-alliance yan. Dahil may mga kalaban sila, gusto nila magkampihan para sila manalo. O kaya, hindi talaga nagtatagal yan. O tingnan mo yung kasaysayan, di ba? Hindi nagtatagal yan. Mga miyembro ng partido, naglilipatan, depende sa panahon. Pag nasa kapangyarihan, lipat dito. Pag wala na, lipat na naman doon. Wala yan. Kalokohan lang yung alliances na yan. Ngayon, hindi ba, lahat ng mga partido ngayon, nagbumuo sila ng grupo-grupo nila. Ganon din yung mga nasa kaliwa. Pati yung LP. Kanya-kanya yan Ngayon, tanong mo ngayon, nawawala.
ang pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Dati na yan. Kasi nga, merong politika. Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon. Matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual. Walang mga interes personal. At hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at ibang ngayon. Anong remedyo? Alam nyo? Ang remedyo talaga dyan, para mabago ang kalakaran. Yung mga bumoboto, ang ibig kong sabihin, majority ng Pilipino, papag-aralin natin, i-educate natin. Kasi an educated electorate will never vote into office this kind of politicians who have only self-interest in mind, who have been plundering the country's wealth. Sila lang ang nakikinabang, hindi ang taong bayan. Pero hanggat ang mga elektorado ay salat sa edukasyon, naku, maniwala kayo, hindi mo mababago ang kalakaran natin sa politika. Kaya ngayon, hindi ba sinabi ko? Kailangan ibang klaseng gobyerno muna, revolusyonaryo muna, wala mo ng kongreso. Kasi, yung edukasyon, pwede naman nung talagang gawin ng kahit na sinong administrasyon yan. Pero, ang problema, kahit gusto ng isang presidente, gaya ni Presidente Duterte, na i-educate niya yung buong Pilipino, hindi rin kasi nga mayroong kongreso. Gusto nila mananatili ang kawalan ng edukasyon ng mas marami sa taong bayan upang madaling maloko, mahula, matakot. Yan ang reason kaya kontra sila dyan. Kaya, palagi tayong ganito. The never unending cycle, kumbaga, Attorney Sal. Not unless. Yes, vicious cycle. Sa ibang issue naman, kaugnay sa ginawang hearing sa Senado, sa issue po na kinakaharap ni dating Bamban na Mayor Alice Go, ay kinwestiyon po ni Senate President Chis Escudero ang biglaang arrest warrant na inilabas ng lokal na korte sa Tarlac laban kay Ginang Go, nakapansin-pansing tila tinanggap niya ito. Alice Escudero, ito ay nakapagtataka dahil bakit raw hindi pa itinataas ng kanyang mga abogado ito at bakit hindi pa siya naglagak ng piyansa na para bang gusto ni Go attorney o kahit papaano ay isang ayon siya na isang pa ang naturang kaso laban sa kanya. Maaalala na ang Senado lamang ang may eksklusibong otoridad na ipadetermine si Go dahil ito lamang ang may utos na kapag napag-aresto sa kanya. Pero naglabas naman ang nasabing korte ng utos na kapag pag-aresto kay Go sa araw na siya ay nakatakdang bumalik sa Pilipinas. Nagdulot ito ng kawalang katiyakan kung sino ba dapat ang may hawak o humawak kay Go. Ano po ang reaksyon niyo dito, Attorney Sal? Attorney, nakamute po kayo, sir. Unmute po tayo. Ako, balikan natin mamaya si Attorney Sal Panelo, no? Habang inaayos natin ang ating technical difficulties, pagbabalik po na ating palatuntunan. Hello. Ayan, Attorney. Yan. May tumawag kaya... Ay, may tumawag. Okay. Kaya wala tayo sa highway. Anyway, as I was saying, ano lang kami tanong mo na, nasira tuloy yung Sino raw dapat ang may hawak kay Go? Kasi may Senate, tapos mayroong arrest warrant. Nawala yung audio, nawala. Attorney, sino raw dapat ang may hawak kay Alice Go? Yung Senado ba? Ayusin lamang natin mga kababayan ang ating linya at magbabalik po ang ating palatuntunan. Problema nyo, itawag kay Panelo. Balik tayo sa ating palatuntunan with Attorney Sal Panelo. Attorney, ang pending po na tanong, sino raw po ang dapat may kustodiya kay Alice Go? Ang Senado o ang korte na nag-issue po sa kanya ng arrest warrant? Ano pong paglilinaw nyo dyan, sir? Yun namang binabanggit ng presiding officer ng Senado. Takaw naman yung mga argumento niya. Ang pinagsabi niya kasi, bakit RTC nag-issue kagad ng warrant? Meron pending na contempt of court, may warrant din ng Senado. Unang-una, ang may jurisdiction talaga yung Sandigan Bayan. Kasi yung mayor, bilang mayor, mataas ang grado, kaya may jurisdiction talaga sa Sandigan Bayan. Pero doon sa katanungan, sino ba talaga may jurisdiction? Alam nyo, pag meron ng kaso, pagdating doon sa kustodiya ng isang tao,
Siyempre, ang jurisdiction doon, hukuman. Dito sa parte ni dating Mayor Alice Go, nagkaroon kasi muna ng warrant sa kanya dahil kinomtempt siya eh. Hindi siya umaten. So may pending warrant. Kung hindi siya dinimanda, dapat talaga punta siya ron. Kasi wala naman demanda, walang warrant of arrest. Dapat talaga dalhin siya sa Senado. Pero ang problema, noong dumating siya, nagkaroon ng warrant of arrest. Mga kapulungan, kaya nga nagkaroon ng mainitan na debate sa deliberasyon ng OVP budget sa 2025. Sa pagdinig, ipinunto po ni Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List sa House Committee on Appropriations kung dapat bang idaan sa butas sa karayom ang pagpasa sa budget. Tanong ni Marcoleta kay Stella Kimbo, ang Vice Chair ng APRO Committee, nagbago na ba ang tradisyon na agad ipasa ang budget ng OVP bilang kortesiya sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan? Note that, attorney, 32 million po ang boto ni VP Inday. Panoorin natin ang video na ito matapos nag-resume ang pagdinig after the suspension kahapon. The hearing is hereby resumed. Madam Chair, I objected to the motion, and may I explain why? We will take that up after we respond to the Honorable Marcoleta. Thank you, Madam But yes, Chair. we note that you made an objection, but your mic was off. So, the Honorable Marcoleta, please repeat your inquiry. Yes, in connection to the earlier parliamentary inquiry, Madam Chair, I have already related the value of tradition. Parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents collectively gathered by the House of Representatives over years, and the institution keeps them well. That is why, from my entry in 2004 or the 13th Congress until today, I have observed the observance of that well-kept tradition. The two highest positions in government, namely the office of the President and the office of the Vice President, were duly accorded with respect and deference. I have observed that. That's why I have relayed to you earlier in 2022, the Honorable Libanan, invoking courtesy, took him only 13 minutes to dispose the office of the Vice President, and that was quickly moved, quickly seconded by no less than our majority leader. That was in 2022. I'm not going by record, Madam Chair. 2023, I said, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader, stood up and said that in line with the time-honored tradition of according courtesy to the office of the Vice President, I move to terminate the budget briefing of the OVP. And I can recall the Honorable Castro strongly objected. No, that's in 2023. This is by the record. And she objected, but her objections were rejected by the committee because the committee already terminated the proceedings. And she kept on requesting, Madam Chair, that she makes at least her manifestation. And she was unable to do that because the proceedings were terminated. So that, what I am saying, from 2004, when I entered these halls, these hallowed halls, hanggang punto sa sinasabi kong 2023, we have kept the tradition. Ngayon po, kung ano-ano ng mga tanong ang ginawa. In 2023, 22 minutes. 2022, 13 minutes. Ito po, pinagawayan na po yung budget earlier at ngayon we're about to quarrel again on the budget. Ang tanong ko nga po ngayon, dahil nga po sa nangyayari ngayon sa budget ng Office of the Vice President, and despite her manifestation that she will no longer
defend their budget because C4 gold or C4 gold, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the budget of the OBP for 2025 by way of question and answer, and I will leave to the House of Representatives to decide such proposal as presented. We cannot even accept such kind of answer, Madam Chair. What do we need her to articulate for? So ang pinag-uusapan po natin, wala na po ba yung respeto sa tradisyon na yun? Kagaya po ng binabanggit ko, every time mag-interpellate po dito, Madam Chair, because of that tradition, it's always the member of the minority who will start the interpellation because we have kept that tradition. Ang dami po. Ang dami ko pang sasabihin sa inyo, haba lang tayo. So the question is, when we did that to the Vice President earlier, now we're doing it now. Are we now setting aside this tradition? That's number one question. Number two, is this committee authorized to set aside the tradition? Your Honor, short answer is no to both questions. Okay. If that is the answer, Madam Chair, and we are all bound to respect one tradition so sacred in our hearts, because we are called honorables in this House. We cannot be honorables if we cannot honor our own tradition. We are defined by what we believe as a tradition in this House. So if we are now all amenable that we have kept that tradition, no longer questions are being asked, then I will respectfully move, Madam Chair, to move to terminate the budget of the OBP for 2025. I object, Madam Thank Chair. I object. Madam Chair, I There's object. a motion to terminate the budget briefing of the OVP, but there is an objection, so we divide the House. The chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor as of the motion, a rule, we usually deliberate before we vote. those in favor We deliberate. of the motion, please raise your hand. Those in favor of the motion to terminate the budget briefing of the OVP, please raise your hand. Three votes. All those against. Those who are not in favor of terminating, raise your hand. 3 in favor, 45 against. Motion is The motion lost. is Lost. lost. Madam Chair, I thought we have kept the tradition. The tradition is no longer ask any question. That was the tradition. So why are you voting against the motion? The majority of the will is always respected. It's The will of the inconsistent majority with the is always tradition that respected. we have already agreed to observe. So we will Yes, Madam proceed Chair. to the next. You mentioned earlier that we will keep up the tradition. You said no. Earlier, no. Orderly We voted proceedings, I against. remind the members to please wait to be recognized before speaking. So, the chair now recognizes the budget sponsor, the Honorable Zia Adyong, to give a recap of what transpired in the last hearing. Madam Chair, Thank you, Madam Chair. Madam Chair, before we proceed with Vice Chair Adjong, can I Yes, explain my vote, Madam Chair? Paduano? Can I explain my vote? Why I voted against the motion of the Honorable Marcoleta? Just a short lang. You have 1 minute. Thank you po. Madam Chair, tama po. During the previous hearing, wala pong nag-move to terminate the budget. That's number 1 po of the UBP. Number 2 po, the demand or the answers being given by the Vice President during the time. Personally, it does not satisfy this representation. Thirdly, Madam Chair, the courtesy being given to the Office of the Vice President is afforded if she is present in the day's hearing. How can you give that courtesy when Faki is absent in the day's hearing, Madam Chair? I might change my vote for that, but Was the President of the Philippines present? Please. Please I am wait about to be to be recognized, Madam Chair. Please wait to be recognized. Please proceed, Kong Paduano. You you're have not 30 yet seconds. recognized, Marcoleta.
Madam Chair, maybe I will change my vote if the for the motion Marcoleta if the Vice President is present in today's hearing. But he's absent. How can I personally vote for that? Because he's not present in today's hearing, Madam Chair, and that courtesy should be given to those head of office that should be present during the budget deliberation, Madam Chairman. Thank you.